In the book of Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Samahan niyo po kung buklatin ang inyong mga Bible. Hallelujah. And everyone, Bibles up mga kapatid. Sige po, taas po natin ating mga Biblia. Praise the Lord. Again, sa mga wala pang Bible, I encourage you, bili tayo ng Bible mga kapatid. Physical Bible. Hallelujah. Isaiah chapter 6. Isaiah kapitulo 6, ang talatay 1 hanggang 3. Noong taong mamatay ang Haring Ozias, ay nakita ko, sabi ni Isaias, ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Verse 2, sa itaas nga ay nangakatayo ang mga serafim, bawat isa ay may 6 na pakpak, na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha. At may 2 na nagsisitakip ng kaniyang mga paa. At may 2 na naglilipad sa kanya. Verse 3, at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian. Ito natin sa hanggang 4 mga kapatid. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, pwede ba tingin sa ating kamay, tayo muling manalangin sa Panginoon. Hallelujah. O Diyos na dakila, salamat muli sa araw na ito, maging sa oras na ito, Ama, na kami muli makikinig ng salita mo, Panginoon. At Lord, ikaw ang naghanda ng bagay na ito sa amin. Dalangin ko po na ikaw ang Diyos na mangusap muli sa buhay ng aking mga kapatid. Dalangin ko, ang biblical conviction ay manaig sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. At habang ako pinagsasalita, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang mga pangangailangan spiritual, gamitin niyo po ang mensaheng ito bilang supplement, Panginoon, bilang tulong gabay sa kanila pong buhay pananampalataya, Panginoon. At salamat, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Aming sinasaway muli lahat ng gawa ng demonyo, Panginoon. Espiritu ng antok, espiritu ng kahinaan, espiritu ng katamaran, espiritu ng hindi pakikinig, espiritu ng pagpakabahabahagi, pagkakampi-kampi, Panginoon. We declare through your powerful name, Lord Jesus. Hallelujah. Ang rema mong muli, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. At higit sa lahat, magkaroon ng revival o transformation sa buhay ng aking mga kapatid sa iglesyang ito. Ano man ang iyong kanais o mensahe, Panginoon, ikaw ang magturo sa tanghaling ito, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Kung aming panalangin sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesucristo na aming Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Muli, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Yes, church. Woo! Hallelujah. Handa na po ba kayo makinig sa salita ng ating Panginoon? Mga tatay, handa na po ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Young people, handa na po ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Mga nanay, handa na po ba kayo makinig sa salita ng ating Panginoon? Kung ready na po tayong lahat, sabihin natin sa ating katabi, pamagat ng ating mensahe. Ang pamagat po ito ay the power of focus. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, may kapangyarihan sa focus. Hallelujah. Again, mga kapatid, may tindig. Hallelujah. At buong pagbibigay ng diin, may kapangyarihan sa pagpo-focus. Sabi mo sa kanya, mag-focus ka. Focus, focus, focus. Hallelujah. Alam mo man yung kanyang pinagdadaanan o meron man siya nga, pinagdadaanan na sabi mo sa kanya, focus. Hallelujah. Focus, hindi modus. Hallelujah. God bless everyone. Makakaupo na po kayong lahat, mga kapatid. The power of focus. Sa nakalipas sa taon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, marami po tayo mga distraction na pinagdaanan. Marami pong gumulo ng ating isipan, may mga gumulo ng ating pong paglilingkod, may mga nakasira ng ating concentration sa ating pong Panginoon, at mayroon pong nakasira ng ating focus.
Ano ba yung ibig sabihin ng focus? Yun bang ikaw ay nakatuon? Ikaw ay mayroong atensyon. Kaya pag sinabi natin focus, mga kapatid, ikaw ay dapat may atensyon at may inilalaang pagtuon sa isang bagay. Kung nag-aaral ka, ginagamit mo ang focus. Kung nagtatrabaho ka, ginagamit mo ang focus. Kung ikaw ay isang manlalaot, ginagamit mo rin ang focus. Kung ikaw ay may negosyo, ginagamit mo rin ang setang focus. Kasi saan mang area, saan mang aspeto ng buhay, mahalaga at kailangan ang focus. Mahalaga na meron tayong pagtuon sa ating ginagawa. Mahalaga na meron tayong atensyon sa ating pong mga trabaho. Sapagkat kung hindi nga naman tayo magbibigay ng tuon at atensyon sa ating ginagawa, ay mahihila po tayo sa pagkawasak. Hindi magiging maganda ang ating pong ginagawa, hindi magiging maayos yung ating pong tinatakbo. Kaya nga sa nagdadrive din ng motorsiklo, napakahalaga din ng focus. Sapagkat madidisgrasya ang isang motorcycle driver or four wheels driver, mga kapatid, kung hindi siya magpo-focus sa kanyang dinadaanan. Sa bawat aspeto ng buhay, sa bawat area, mga kapatid, mahalaga ang focus. And everybody say focus. 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 Mahalagang matutunan po natin ang mensaheng ito dahil kailangan at mahalaga po itong bagay na ito. Yamang pumasok ang taong 2026, mga kapatid, mahalagang maintindihan ng bawat isa sa atin ang setang focus. Mahalagang maintindihan natin ang setang pagtuon. Mahalagang maintindihan po natin ang setang pagbibigay pansin o atensyon, lalo tigit sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Naalala kong sabi ng ating Panginoon, walang nag-aararo pagdakay palingon-lingon o lumilingon sa likod. Sapagkat kung ikaw nga naman ay nag-aararo, dapat ikaw ay may atensyon sa unahan, focus ka sa iyong ginagawa. Sapagkat pwedeng maging baliko, pwedeng hindi maging maayos ang iyong ginagawa. And by the way, mamaya, loobin ng Diyos ay meron tayong babautisman. Mamaya, Sister May. Sister May. Sister May. Ay, ito pala. Kala ko dumanda. And sa mga susunod ay Sister Ashley na purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, tuloy tayo, mga kapatid. Sapagkat naniniwala tayong lahat na kapag focus tayo ay wala makakahadlang sa atin. Nagagalit pa nga tayo kapag tayo ay ginugulo. Nagagalit pa nga tayo kapag tayo ay iniinis kapag may ginagawa tayo. Example natin dyan kapag yung mga nanay may ginagawa. Kapag yung maliit na lang anak, example natin si Tin kahapon, kagabi. Alam ko, nababagot ito kagabi sapagkat si Kelly nga ay panay ang pasok dito. Manhik manaog ika nga, mga kapatid. Lalabas, papasok, iiyak. Mari, hindi ko man siya tanungin, pero naniniwala ko na anak, nawawala ko sa focus ko. Anak, huwag ka munang makulit. Nawawala ko sa atensyon ko. Amen? Hindi maganda sa pakiramdam kapag ang ating focus, ang ating atensyon ay nawala. Kapag natulog ka, focus ka na, matutulog ka na. Noy, nabuhat ng plancha, Noy. Nagkain na ba ako? Ano na ba ako? Nagsaing na ba ako? Yung card ko kayo, nalagay ko sa bag ko. Minsan, ang daming lumalagay sa isip natin, mga kapatid, na nagbibigay ng dahilan para mawala yung atensyon at focus natin sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo kong guluhin. Utang na loob. Hayaan mo lang yung kapatid mo kung focus na kung ayaw niya makinig. Amen? Hallelujah. Praise God. Sapagkat ito yung mandato sa atin, ito yung utos sa atin ng Panginoon. Sa Colossus 3, Kapitulo 1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya ang pagtunan nyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Philippians chapter 3, verse 16, mga kapatid, hindi ko pinagpapalagyan na nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Hebrews chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahayaang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan
ng trono ng Diyos. Sa mga talatang ating sinabi, sa mga talatang ibinibigay sa atin ng Biblia, manapan na ito'y tinuturo sa atin, mga kapatid, na mahalaga na tayo ay mag-focus o maglaan ng atin pong atensyon, mga kapatid. Ito ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga seta, sapagkat sa pamamagitan ng tamang pananaw, makakarating tayo ng maayos sa ating destinasyon. Ulitin ko, mga kapatid, sa pamamagitan ng tamang pananaw, pag sinabing pananaw, vision yan. Hindi magkaiba po yan sa sight or seeing. Kaya nga magkaiba yung setang titigan sa mastan, sa talagang titigan mo talaga. Hallelujah. So, sa ating vision, sa ating pong pananaw, bilang Kristiyano, mga kapatid, na naglilingkod sa ating Panginoon, kapag ito'y tama, kapag ito'y mabuti, ito'y magdadala sa atin sa ating tamang destinasyon. At ano ba ang ating destinasyon bilang Kristiyano? Lalo tigit, tayo ay papuntang langit. Tayo ay bilong sa kaharian ng Diyos. Wala naman siguro magsasabi sa atin na ako, pastor, gusto ko ng impyerno. Kaya nga din tayo naglilingkod sa ating Panginoon dahil ayaw nating mapahamak. Amen? Kaya pinagsisikapan po natin, tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon kasi gusto po nating makasama po tayo sa kaharian ng Diyos, sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Kaya nga ating pinapayuhan ang mga kapatiran, baguhan mo ng datihan, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang tunguhin natin ay langit. Bagamat naligtas tayo, sabi ng Efeso 2:8, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos, kinakailangan pa natin magtiis, sabi ng Matthew chapter 4:24, verse 13. Kaya nga, hindi porke tayo ligtas na sa kasalanan at hagupit ng demonyo, mga kapatid, ay hindi na po tayo magpapatuloy. Napakahalaga, meron tayong fellowship. Gs 25 ng Hebreo, hindi natin pinababayaan ang atin pong pagtitipon. Amen? At tayo ay nagpapatuloy magpagamit sa ministry, nagpapatuloy humayo sa gawain ng Diyos, nagpapatuloy mag-ibanghelyo para magdala ng kaluluwa, sapagkat alam natin, tayong ligtas na sa biyaya ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay dapat magtiis. Sabi nga ni Santiago sa 1 ng Santiago, Kapitulo 3, inyong hayaan ng inyong pagsubok ay magbunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay magbunga ng sakdal na gawa. Sapagkat kasama sa buhay ng paglilingkod bilang Kristiyano ang pagtitiis. Sabi ng kanta, pagtitiis, pagtitiis, ay kailangan kong makamit. Kailangan po ang pagtitiis. Lahat po magsabi, pagtitiis. Hallelujah. So, church, kung tayo ay focus, mayroon tayong atensyon sa paglilingkod sa ating Panginoon, naniniwala tayo, at ito mismo ang sinasabi sa atin ng Panginoon, maibibigay po natin ang ating pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi po pwedeng paputso-putso lamang. Hindi po pwedeng half-half lamang. Hindi po pwedeng 1/2 or 1/4 lamang. Kailangan po natin ibigay sa Diyos yung buo nating paglilingkod at pagsamba. Naalala niyo po yung bilin ng Panginoon sa Matthew chapter 22, yung dakilang utos na naging buod ay mula sa 10, naging 2. Ibigin daw ang Diyos ng buong puso at ibigin ng kapwa gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Amen. So stay focused on God. Manatili po tayong focus. Manatili po tayong nakatuon. Manatili po tayong nakatingin sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil merong kapangyarihan sa pagfo-focus. May kapangyarihan sa pagtutuon ng atensyon sa Panginoon, mga kapatid. At meron itong magagawang malaki sa iyong buhay. Balikan natin yung storya ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 6, verses 1 up to 9. Nandun yung kanyang storya na kung saan ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Nung time na mamatay si King Uzziah, nakita niya ang glory ng Diyos. Nakita niya yung kaluwalhatian ng ating pong Panginoon doon sa templo. Nung siya'y lumapit sa Diyos at nung nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, anong sabi niya? Saan ako? Sinabi niya dito, mga kapatid, na hinipo niya na iyon ang aking bibig at nagsabi,
ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. Sino dito nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang pag-ibig ng presensya niya? Tayo ay inaring ganap ng Diyos. Tayo ay pinawalang sala ng ating Panginoon, mga kapatid. 2,000 years ago, nung mamatay sa krus ang ating Panginoong Jesucristo sa laman, doon tayo inaring ganap ng Diyos, hallelujah, sa pamamagitan naman ng ating pagsampalataya. Sa pamamagitan ng ating pagtugon sa kanyang biyaya, tayo ay inaring ganap, tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Tayo ay pinansahan ng ating pong Panginoon. At kung makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, parang kagaya rin ni Isaias, Ama, ako'y aba. Pag sinabing aba, ako'y kawawa, ako'y hamak lamang na iyong lingkod. Ako'y ordinaryong tao lamang, Panginoon. Sino ako para iligtas mo? Sino ako para kahabagan mo? Sino ako, Panginoon, para ako po ay tubusin mo sa kasalanan? Nung makita niya ito, mga kapatid, siya'y nagsimulang mag-focus sa presensya ng Diyos. Nagsimula siyang maglaan ng atensyon. Nagsimula siya, mga kapatid, magbigay ng pagtuon sa atin pong Panginoon, sa kanyang presensya, mga kapatid. At nung ito'y makita niya, mayroong nagbago sa kanya. Sa gawin ng ating kilos, pananalita at pag-iisip, may magbabago talaga kapag ating nakita at na-encounter ang presensya ng Diyos. Yung dating hindi ginagamit, ngayon nagpapagamit. Yung dating mahiyain, ngayon malakas ang loob. Yung dating walang kumpiyansa, walang bilib sa kanyang sarili, nagkakaroon. Why? Because nakita niya at na-encounter ang presensya ng Diyos. Church, alam ko as time goes by, sa paglipas ng panahon, nakita ko niyo yung kahalagahan ng pagkakaroon ng encounter sa presensya ng Diyos. Nakita natin yung kahalagahan kapag tayo ay mayroong pagtuon sa presensya ng ating Diyos. May nagbabago sa ating kilos, may nagbabago sa ating salita, may nagbabago sa ating pagpaplano sa buhay. Na kung paano nakatuon lang tayo sa ating sarili, nagkakaroon ng pagbabago na kung saan ay naiisip natin ang pangangailangan ng Diyos, na kailangan niya ng pagsamba, kailangan niya ng pagpupuri, kailangan niya ng ating buhay, kailangan niya ng ating oras, kailangan niya ng ating puso, kailangan niya ng ating lakas at ang ating buong pag-iisip. And it affects the way we see ourselves, na kung saan kapag nakita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, wala kang makikita ang pagmamalaki sa iyong sarili. Wala kang makikita ang yabang sa iyong sarili. Wala kang makikita ang ari-arian sa iyong sarili. Kundi ang lahat ay sasabihin mo, it's all by your grace. Ang lahat ay sa iyong biyaya lamang. Ang lahat ay sa iyong pag-ibig lamang. Kung wala ka, wala ako. Kung wala ang pag-ibig mo, wala ako. Kung wala ang habag mo, wala ako. Kung di mo ko niligtas, wala ako. When we encounter God's presence, when we encounter God's glory, ang glory hindi sa iyo, ang glory kay Kristo. Kaya lagi mo nga nasasabi, wala akong magagawa kung wala ang Diyos. Hallelujah. Hansyo siya ng layunin sa atin ng Panginoon. Maalis yung kumpiyansa natin sa ating sarili. Kaya maganda yan kung sasabihin mo lagi sa akin, Pastor, nahihiya ako magpagamit kasi wala akong makitang recognition sa aking sarili. Wala akong makitang appreciation sa aking sarili. Wala akong makitang galing sa aking sarili. Well, congratulations. Totoo ka naglilingkod sa Panginoon. Kasi kung makikita mo talaga lalatigit yung galing mo, hindi ka magiging karapat-dapat sa Panginoon. Kasi ang tinawag niya nga, mangmang at mahina, para hiyain yung marunong at malakas. Amen? At yan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, kailangan at napakahalagang ma-born again. Maipanganak ng tubig at ng Espiritu para magkaroon ng kapanganakang muli para itong buhay na ito ay hindi maging buhay na ito, kundi maging katuwiran sa harapan ni Kristo. Amen? Kaya para sa atin, ang bautismo ay hindi lamang isang doktrinang pinasa sa atin ng Diyos at hindi lamang isang doktrinang ibinigay sa atin ng Panginoon. Dito tayo magkakaroon ng bagong identity. Kaya ang sabi ni Paul sa Romans chapter 6,
Tayong ang lahat na nabautismohan sa pangalan ni Jesucristo ay nangalibing nakalakip niya sa kamatayan. Yung ating datihang pagkatao na iwan sa tubig, narito sabi ni Pablo 5:17 na 2 Korinto, hallelujah, narito sila'y pawang naging mga bago. Lahat ng binago ng Diyos, purihin ang Panginoon. Come on, church. Inaantok ba? Inaantok ba? Praise God. Sige, pato ang kamay sa kabalikat ng katabi. Sa pangalan ni Jesus, nire-review ko ang demonyong spirito na pumipigil sa iyo ngayon. Sige, rebuke mo. I rebuke it in Jesus' name. Kung may antok sa paligid mo, nire-rebuke ko. Kung may kahinaan sa paligid mo, nire-rebuke ko. Kung may karamdaman ka ngayon, nire-rebuke ko in Jesus' name. Hallelujah. 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 Sing na. Okay, mag-alala, kakabigin natin mamaya. Hallelujah. Again, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, Isaias, sa 5, nung makita niya ang kalawalhatian ng Diyos, sabi niya, kawawa ako. Sa King James Version ay abako. Sapagkat ako isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahama ko sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Church, naalala niyo ba nung si Moses ay tawagin ng Diyos sa Exodus chapter 4, nung nakita niya yung burning bush, yung isang kahoy na nasusunog pero hindi, ay nag-aapoy pero hindi nasusunog. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat banal na lugar ang iyong kinakatayuan. Sapagkat hindi pa pwedeng manangan ang tao sa presensya ng Diyos, lalo tigit ng kanilang kapanahunan. Kaya nga doon sa tabernakulo, mga kapatid, doon po sa tabernakulo, meron 3 bahagi po yan. Merong outer court, sa gitnang tolda, mga kapatid, ay holy place. Pinakadulo ay most holy place. Outer court, doon nag-aalay. Yung holy place, doon yung bread, yung menorah candlestick, yung ilawan, andun yung kupa ng saro, mga kapatid. Sa most holy place, sa Dako Kabalan-Balalan, na pinapayagan ng Diyos ang pumasok ay saserdote, nandoon yung kaban ng tipan, na presensya ng Diyos. Sapagkat hindi po pwedeng manangan ang presensya ng Diyos sa isang tao. Pero nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Biblia, naputol, nahati yung tabing ng templo. Lahat na tayo pwede nang makalapit kay Kristo. Gaano kabuti ang Diyos na dati hindi pwede, ngayon pwede na. Na dating bawal, ngayon hindi na bawal. Na dating meron lang pinipili, ngayon wala na, mga kapatid. That's how great is our God. Ganyan kadakila ang ating Diyos. Tayo mismo ang inabot. Tayo mismo ang tinulungan ng ating pong Panginoon. Kaya nga doon sa Isaiah chapter 35, yung shared post natin nakaraan, yung Diyos mismo na nag-iisa sa mismong bumaba sa atin. Hindi siya nagsugo ng iba, hindi siya nagsabi ng ibang alalay o kabilang persona, kundi siya na isang Diyos na nagmamahal sa atin, ang nagkatawang tao. Sa nakabasa ng shared post natin na yun, mga kapatid, sabi ni Soriano, hindi ko pa alam itong mga paniniwala ng mga oneness na ito, na sinasabi na lang ang ama ay si Jesus rin. Yung anak, yung Espiritu Santo ay si Jesus rin. Sabi niya, por si Jesus. Ang doktrinang yan, Jesus Maria Joseph. Masakit sa atin yun.
Kaya nga, nag-post tayo doon, mga kapatid, sabi ko, kung totoo ang pangaral ng mga ngaral na ito, bakit sinasabi ng Isaiah 35, Kapitulo 4 hanggang 6, na ang inyong Diyos, si Yahweh, Jehovah, ay paririto at ililigtas kayo at makakita ang mga pilay, makakalakad, gising pa. Makakita ang mga bulag at makakalakad ang mga pilay. Naganap ito kay Jesus Christ sa Luke chapter 7 nung sabi ng mga alagad ni Juan Bautista. Tanungin niyo kay Jesus kung siya ba yung paririto o maghihintay pa kami o maghihintay pa ako ng darating. Sabi ni Jesus, ang sabi niya, sabi niyo kay Juan, nakakita ang mga bulag. Eh sabi ng Luke chapter 7, nung panahong iyon, hallelujah, nagpapagaling si Jesus. Nung panahong iyon, nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus. So, sino yun? Natupad kay Hesus Kristo ang gagawin na nag-iisang tunay na Diyos. Come on, everybody, clap your hands, Jesus. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. At kapag tayo, hallelujah. At kapag tayo, mga kapatid, ay nakakita ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon, makakaramdam talaga tayo, mga kapatid, ng humility. Diba? Maki-question mo yung iyong ability, maki-question mo yung iyong kakayahan, maki-question mo yung iyong abilidad ba? Bilang tao, Lord, wala akong magagawa, Panginoon. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na ito, Diyos. Hindi ko kayang gampanan ng tungkuling ito. Kaya kay Tatay Reggie, Tatay Don, at Tatay Nelvin, naiintindihan kayo ng Panginoon. Amen? Kasi nung pagkahirang sa inyo, mga kapatid, yan talagang nais ng Panginoon, yung walang maipagmamalaki sa kanyang buhay, kundi si Kristo lang. Kaya nga si Apostol Pablo sa Filipos chapter 3, sinabi niya rin, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay alang-alang kay Kristo. At wala siyang maipagmamalaki sa kanyang buhay. Sikat siyang Pariseo. Tinuruan siya ni Gamaliel bilang kanyang mentor. Marunong at nalubhasa siya sa kautusan lang. Yung 600 plus na kautusan sa lumang tipan, alam niya yan depensahan. Alam niya yan ipangaral. Alam niya yan ituro. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, inari kong kalugihan ang lahat alang-alang kay Kristo. And sabi niya pa sa book of Romans, wala akong maipagmamalaki kundi pananampalataya natin kay Kristo. Tunay yan. Wala tayong maipagmamalaki sa buhay na ito. Kundi ang lahat ay sa biyaya lamang ng ating pong Panginoon. Sa Romans chapter 3 verse 27, sabi niya, ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya dito mga kapatid, yung mga baguhan, tinapesa na namin dito yung mga mayabang. Yung mga dating mayabang, yun, tinapesa na ng ating Panginoon. Tinanggalan ba ng pakpak at sungay ba? Kaya kung magpaplano kayo magyabang sa iglesyang ito, mga kapatid, tatanggalan din kayo ng sungay. At tatanggalan din kayo ng pakpak para hindi kayo makalipad. At aariin nyo lang kalugihan ng inyong sarili at maitataas nyo si Kristo. Amen? Sa mga nakasaksin, tinanggalan ng mga pakpak dito, mga kapatid, at tinanggalan ng sungay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa tinik, Panginoon. Salamat sa pagtanggal ng pakpak. Salamat sa pagtanggal ng aking kayabangan, Panginoon, dahil hindi pala yan ang kailangan ko para magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Kundi ang kailangan ko pala, Panginoon, yung buhay ko, ipapasubmit ko sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Praise God. At dahil nakita ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Diyos, nagbago yung kanyang pananaw. Nasabi ko kanina, may magbabago talaga dapat sa ating pananaw at paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Mula doon sa tanong na, ano yung gagawin ko sa Diyos? Magbabago ito na magiging tanong na ay, ano ang gusto ng Diyos na gagawin ko para sa Kanya? Ano yung gusto ng Diyos na gawin ko para sa Kanya?
Kasi kahit tao sa taong usapan, mga kapatid, hallelujah, yung katwiran, yung prinsipyo na ano yung gagawin ko sa Diyos, yan ay automatic at natural na response. Dahil pinagpala ka ng Diyos, binigyan ka ng ating Panginoon, ang magiging response mo ay, ano yung gagawin ko? Natural yun. Amen? Natural yun. Sapagkat binigyan ka, malamang makakapag-isip ka, ano yung gagawin ko? And that's an automatic and natural response. Pero yung dapat maging tugon ng Kristiyano, hindi yung ano yung gagawin ko lang sa Diyos, kundi ano yung gusto ng Diyos na dapat kong gawin. Kasi kung sasabihin lang natin, ano yung gagawin ko sa Diyos, malamang magiging selective tayo. Ako, ito lang, gagawin ko siguro, magsisimba lang ako, tapos kung hiningi man ako mag-join sa ministry, magigitara lang ako. Magiging focus lang din talaga natin yung kapasidad lang natin. Amen? Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Pero kung yung tanong natin, ano yung gusto ng Diyos na dapat kong gawin para sa Kanya? Kasi malalaman mo at ibibigay talaga sa'yo ng Diyos kung ano yung kalooban niya sa buhay mo. Anak, bahaginan mo yung kaaway mo. Anak, bahaginan mo yung mas matanda sa'yo. Anak, bahaginan mo yung mas may edad sa'yo. Anak, humayo ka kahit hindi ka komportable. Anak, magpagamit ka kahit hindi ka okay. Yan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, na pag tinanong natin, ano yung gusto mo, Panginoon, na dapat kong gawin para sa'yo? At pag nilatagyan ng Panginoon, sumunod tayo. Amen, Mr. Hailey? Sumunod tayo, mga kapatid. Hello po. Dapat lang, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi kung tatanong ka, ano yung gusto ng Diyos na dapat kong gawin, dapat kong ibigay sa Kanya, alam ko, naniniwala ko, kada linggo, kada araw, na nagbabasa tayo ng Biblia, may sinasabi ang Diyos na, anak, ito yung gusto ko na gawin mo para sa akin. Yung kahit may problema ka, magsimba ka. Yung kahit may pagsubok ka, magsimba ka. Yung kahit nag-away kayo ng mag-asawa, magsimba ka. Yan yung kalooban ng Diyos, yan yung gusto ng Diyos na gawin mo para sa Kanya. Amen. Na kahit walang konsumo, magsimba ka. Na kahit puyat, magsimba ka. That's right. Kasi ang gusto ng Diyos, sabi nga ng 10:25 ng Hebrews, huwag kalilimutan ang araw ng pagkakatiipon. Na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa. Kayo na mamalas nating malapit na ang mga araw. Amen, church? Pwede bang pumikit kayo saglit? At tanongin natin sa Panginoon, Lord, ano yung gusto mo na dapat kong gawin? Sinasabi ba sa iyo ng Panginoon, anak, magpagamit ka sa gawain, ibigay mo yung resources mo sa church. Anak, umalis ka sa nakasanayan mo. Anak, baguhin mo yung setup na yan. Anak, magpatawad ka. Anak, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Anak, magpabautismo ka. Anak, sumunod ka. Kung ano man ang pangungusap sa atin ng Panginoon na gusto niya, na sinasabi sa atin, na inilalatag sa atin, at ipinapakita sa atin ng Diyos, siya natin gawin. Anak, dito kita tinatawag, magpatuloy ka. Yan ang gusto ng Diyos na dapat natin gawin. Hindi lamang kung ano yung gagawin natin sa Diyos, kundi kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi sabi ni Isaias, actually sa King James Version, para lang akong basahan. Para lang akong pamunas, para lang akong basahan. Tignan niyo yung basahan, marumi. Parang walang halaga. Nasa gilid, nasa sulok. Walang halaga, walang magagawa. Libang gamitin, pamunas. Tignan niyo yung pagdi-describe niya sa kanya sarili, Lord, para lang akong basahan. Para lang akong pamunas. Wala akong may pagmamalaki sa iyo. Amen? Nasabi niyo na ba yan? Lord, para lang akong basahan. Ako'y marumi. Ako'y wala may pagmamalaki sa iyo, Panginoon.
Kasi ganoon talaga kapag nakita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo makikita ang sarili mong malinis. Focus makikita mo ang sarili mong aba, walang magagawa, at marumi sa harapan ng Diyos. Hindi yan humiliation sa iyo ng Diyos. Hindi yan pagmamaliit sa iyo ng Diyos. Yan ay pagsisiyasat ng sarili na, anak, wala kang magagawa kung wala ka sa aking presensya. Wala kang magagawa kung wala ka sa aking piling. Kaya nga po kilala yung kasabihan na if we focus on ourselves, we will be obsessed. But if we focus ourselves unto God, we will be blessed. Kung titingnan lang daw natin ang ating sarili, magiging mahumaling po tayo. Magiging hibang po tayo. Pero kung itutuon daw natin ang ating atensyon at focus natin sa ating pong Panginoon, pagpapalain tayo ng Diyos. At kagaya ni Isaias na sabi, na ako'y aba, ako'y parang basahan lamang, Panginoon. Alam niyo ba, naka-apekto ito sa kanyang pagdidesisyon. Ngayong taon na ito, mga kapatid, uso na naman ang New Year's resolution. Maraming pangako na naman ang maraming Pilipino. Magpapapayat na ako, sa tabi lang magpapapayat na ako, hindi na ako kakain ng maraming kanin, mag-exercise na ako. Ang dami New Year's resolution ng tao. Magpapakabait na ako sa nanay ko, mag-aaral na ako ng mabuti. Kahit hindi New Year's resolution, dapat gawin natin yan. Dapat ka naman talaga mag-aral kasi pinag-aaral kayo. Amen? Dapat ka naman talagang sumunod kasi katawan mo yan. Dapat ka mag-diet. Kahit hindi New Year. Dapat ang resolution, hindi lamang ginagawa tuwing New Year. Dapat every day. Kung ano man yung kamalian nating nakikita, ano man yung hindi natin nagawa sa nakalipas na araw, sa nakalipas na linggo, dapat araw-araw yung resolution. Aba, kahapon, parang hindi tama yung yung pakiramdam ko dun sa bagay na to Ngayon, mga ngako ako na aayusin ko na. Dapat everyday po ang resolution, mga kapatid. Hindi lamang po tuwing New Year. Kasi kung tuwing New Year lang po may resolution, mga kapatid, may problema tayo. Hindi po araw-araw New Year. Isang beses lang po dumadaan ang bagong taon. At kung iaasa natin yung pagbabago ng ating sarili sa pagbabago ng taon, hindi tayo magbabago. Kasi magbabago yung taon pero hindi ka pa rin magbabago. Pwede magbago, magpalit yung taon pero hindi ka pa rin papalit ng pagkatao. Pwede nagpalit yung taon pero hindi nagpalit yung ugali mo. Pwede umalis yung nakaraang taon at pumalit yung bagong taon pero hindi ka pa rin umalis sa dati mong kalagayan. Kasi kung iaasa mo lamang sa New Year, yung New Year's resolution, may problema at magkakaproblema ka. Dapat kahit hindi New Year magpapagamit ako, kahit hindi New Year magsisimba ako, kahit hindi New Year susunod ako sa healthy diet, kahit hindi New Year mag-aaral ako ng mabuti. At kahit hindi New Year, magpapakabait na ako kay pastor. Pwede ba sabihin natin sa ating katabi, huwag ka nang pasaway ngayong taon na ito. Utang na loob. Sabihin mo, marami ng problema si pastor. Sige, kausapin mo. Huwag ka nang dumagdag. Amen sa mga nasa likod. Wala nang pasaway, ha? Sumasakit na yung ulo natin sa dami ng alalahanin sa iglesia. Hindi naman ako sumusuko. Nakikiusap lang, baka pwede. Huwag nang pasaway. Huwag nang dumagdag. Kung kayang solusyonan, solusyonan. Kung kayang pag-usapan, pag-usapan na. Kung kinakailangan mga kapatid na isang tabi na. Huwag nang magdagdag sa sakit ng ulo. Amen. Hallelujah. Alalahanin niyo, ang inyong pastor, patanda tayo, hindi tayo pabata, mga kapatid. Hallelujah. At mahiya din kayo niyan kasi katanda-tanda niyo na, sinisermonan pa kayo. Diba? Sinong hindi mahiya dyan? Yung mas bata sa'yo, sisermonan ka? Abay, mahihiya ka. Di ba? Sino hindi mahihiya doon? Mahihiya ako, matanda ako mas matanda ako sa'yo, mas eksperensyado ako sa'yo, mas matagal na buhay ko sa'yo, tapos ako pa tuturuan mo. O, para hindi na kita turuan, ayusin mo buhay mo. Kabi sa katabi, kung gusto maging maayos, sige, kung gusto maging maayos, mag-ayos. Ayusin mo. Sabi nga. Mga bago nating kamanggagawa, kung gusto niyong umayos, mag-ayos.
Tutulungan namin kayo mga kapatid, ayusin niyo lang. Amen. Magtulungan tayo mga kapatid. Praise God. Pwede natin palakpakan muli ang Panginoon. Hallelujah. And speaking of manggagawa, kasi sabi ni Isaiah, nung nakita niya yung glory ng Panginoon, sabi ko nga, nagbago at it affects the way of his decision making. Ang sabi ng Bible, nung makita niya ang kalulatian ng Diyos at nung ma-question niya yung kanyang abilidad, ma-question niya yung kanyang pagkatao, ma-question niya yung kanyang sarili, makasalanan ako, galing ako sa makasalan ng lahi. Ano yung sumunod niya sinabi? Sa verse 8, narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsasabi, sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, sabi ni Isaias, narito po ako. Suguin mo ako. Walang mag-iisip ng Japila, walang mag-iisip ng San Vicente, walang mag-iisip ng Rojas, walang mag-iisip. Dito lang muna tayo mag-isip na dagmay. Kailangan natin ng mga manggagawa dito. Kailangan natin ng malalakas ang loob dito. Kailangan natin mga kapatid ng makakapal ang kalyo at makapal ang mukha. Hindi, makapal ang mukha na magbabahagi ng ebanghelyo. Makapal ang mukha na magsasabing, kami ay alagad ni Kristo. Makapal ang mukha na magsasabing, tinatawag kayo ng Diyos. Makapal ang mukha na magsasabing, kailangan mong maglingkod sa ating Panginoon. Kailangan mong magpagamit sa ating Panginoon. Kailangan mo ng panalangin. Kailangan mo mag-ayuno. Kailangan mo sumamba sa Panginoon. Kailangan mo magpabautismo. Yan ang mga malalakas ang loob at makakapalang mukha. Kailangan natin sa church yung ibibida yung aral ni Kristo. At nagkakamali po kayo, hindi na po sa panahon ng Sabat nauukol ang ating kaligtasan. Kailangan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Kailangan po natin ang magagamit sa iglesyang ito, mga kapatid. Kaya kung marinig po ninyo ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa inyo, ipagamit mo ang buhay mo. Huwag ka nang tumanggi. Sabihin mo na lang sa Panginoon, Lord, ako po'y alipin mo, Panginoon. Pangyari po ang sasabihin mo sa akin. Kailangan po ni pastor na manggagawa dito, Panginoon. Kailangan ni pastor ng alalay. Kailangan ni pastor ng mga magbabahagi ng ebanghelyo. Kailangan ni pastor ng mga representative, ambassador, para ipakalat ang iyong ebanghelyo, ang iyong turo, Panginoong Jesus. Nandito ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Walang matatakot kahit nanay ka man, kahit bata ka man. Walang matatakot at walang mangangamba. Kung sinasabihan ka ng Panginoon, puntahan mo yung kamag-anak mo, puntahan mo yung kapitbahay mo, sabihin mo sa Panginoon, nandito ako, Diyos, ipadala mo ako, nandito ako, Panginoon, isugo mo ako, nandito ako, Panginoon, gamitin mo yung labi ko, nandito ako, Panginoon. Here I am. Send me. Hallelujah. Natatakot na si Brother ninyo. Hallelujah. Sa iglesyang ito, natututunan niyo mga kapatid, kahit hindi gustoy ng tao, pag gusto ng Diyos, wala kang magagawa. Amen, Sister Harley? Natutunan niya sa iglesyang ito, kahit hindi natin ipag-pray. Pinag-pray ba natin yung Boracay? Ngayon lang kasi may lumitaw. Pero pinag-pray ba natin noon? Wala. So, ibig sabihin, kahit hindi mo pangarapin, kahit hindi mo ipanalangin, nasa isipan ng Diyos, nasa plano ng Panginoon, at pag sinabi niya sa iyo, gagamitin ka niya, sumunod ka. Magpagamit ka. Ialay mo buhay mo. Pastor, kahit saan ako suguin ng Panginoon, susunod ako, kapitbahay mo, hindi mapuntahan. Amen? Kapitbahay muna. And especially, pamilya muna. Because the first ministry that we have is our family. Hindi tayo paniniwala ng tao kung ang pamilya natin ay sira ang patutuo sa atin. Sa mga kamangagawa natin, maging close din yan. Lord, kung talagang kalooban mo ako'y gamitin, Panginoon, iligtas mo muna ang kapamilya ko. And meron akong kilalang kwento niyan.
Huwag mong hamunin ng Panginoon, ginagawa talaga ng Diyos. Lalo pagkalooban ng Panginoon, napapanahon na, gamitin ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Ang pamilya mo siyang bahala. Amen? Ang pamilya mo siyang bahala. Problema mo, simbahan sa Tinigiban, simbahan sa Baltan, simbahan sa Diwit, simbahan sa Villapas, simbahan sa mga sulok-sulok ng El Nido. Huwag ka mag-alala, magpo-provide ang Diyos. And by the way, meron ng simbahan sa Villapas, meron ng simbahan sa Sibaltan. Magbubukas sila, Pastor Ken. Ang dami. Sabi sa katay mo, ano na lang ginagawa mo? Tanggapin mo na. Huwag mo nang isipin, paano sila, Pastor, makakapagsimba? Ando na nagbibigay na ang Diyos. Ikaw, kailan ka kikilos? Hello? Naipakilala mo na ba sa kanilang ebanghelyo? Nasabi mo na ba sa kanila, Nay, Tay, Uncle, Auntie, Lola, kailangan natin magsisi ng kasalanan, mabaptize sa tubig sa pangalan ni Jesucristo at matanggap ang Espiritu Santo. Hindi yan pagiging Katoliko, Adventist o Baptist, Nay. Yan ay turo ng isang Pentecostal na paniniwala ayon sa Biblia. Kasi si Cornelio bilang hintil, binautismuhan, hallelujah. Yung eunuko sa Acts chapter 8, binautismuhan, mga hintil po yun. Hindi lang yan pang Israelita, hindi lang yan pang Hudyo. Pang hanggang panahon yan, hanggang dumating ang Panginoong Yesus. Serious question. Na-introduce nyo na ba sa kanila ang ebanghelyo? Kung hindi pa, ito yung sinasabi sa ng Panginoon. Sino yung magpapahayag sa kanila? Nahilig si Sister Helen. O nga. Sabi ni Paul sa Romans chapter 10, paano sila sasampalataya kung wala magtuturo sa kanila? Amen? Salamat sa Panginoon sa mga kapatid nating sinubukan na ako imbitahan, Pastor, may patay dito. Kaya tinawag tayo minsan ng iba, tirador doon ng patay. Pastor, may patay sa kamag-anak ko, baka tayo mag-share ng salita ng ating Panginoon. Salamat. Amen. Mga kapatid, kahit hindi nyo man kayo ipagtagol ang ating doktrina, mga kapatid, sabihin nyo lang kung may patay. Pupunta tayo, mangangaral tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Kasi mangingibabaw yung setan, available ako. Nandito ako, Lord. Kaya hindi tayo masyadong believe sa mga tao sa iglesyang ito. Sabihin ko ito na may paggalang at pagpapakmaba. Hindi tayo believe sa mga iglesia dito nangingisay. Ngisay ng ngisay. Nag-speak in tongues. Tingnan mo yung submission. Marunong ka bang sumunod sa Panginoon? Kung baga yung tinanggap, may bunga ba? Kung nangisay, kung Holy Ghost talaga, kung Holy Spirit talaga yan, ibig sabihin, nangusap sa iyo ang Diyos. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon, abay dapat available ka. Hindi ka dapat basher, dapat ka supporter. At kung nasaan ang gawain ng Diyos, dapat dun ka. Bakit? Sabi ng Biblia, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Dapat malaya ka na sa takot, malaya ka na sa alalahanin, malaya ka na sa kabalisahan, at nandito yung buhay mo pinapagamit ko sa Panginoon. And later on, kung makita nyo ang glory ng Diyos, ang presensya ng ating Panginoon, mangusap sa inyo mga kapatid, isa lang challenge sa inyo ng Panginoon. Anak, hindi ko lang gusto na ikaw ay mabless. Gusto ko ipagamit mo buhay mo sa akin. Amen? Ipagamit natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating lakas. Hallelujah. Higit sa lahat, yung pamilya nyo, hindi pa ligtas lahat. Kailangan natin silang bahaginan ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Kaya sinabi ni Jesus o ng ating Panginoon, sino yung magpapahayag sa atin? Nung marinig ni Isaiah, sabi niya, nandito ako. Suguin mo ako. Purihin ang Diyos. Nandyan ka ba? Susuguin ka ng Diyos. Sinusugo ka ng Diyos. Hallelujah. Church, isang seryosong bagay ang magpagamit sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa mga kapatiran natin, sa mga bagong talagang mga gawa, lagi kong inuulit sa kanila, hindi pa kayo nagtataka? Bakit kayo napili? Inalog-alog na namin ni Pres. Kinalawkaw ko pa ng gusto yung papel. Kayo ang nabunot. Ibig sabihin, hinihingi ng Diyos ang inyong buhay.
Pero wag naman natin isipin sa mga hindi nabunot ay magpapabayaan tayo mga kapatid. Hello, mas inaasahan natin yung matatagal na. Mas inaasahan natin yung mas may alam na. Amen? Mas inaasahan natin mga kapatid yung mga matanda na sa paglilingkod. Kaya wag na sabihin na, ay, hindi ako napili. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Wag kang pakampante kapatid. Tandaan mo, ang tumatawag, hindi tao, Diyos. Ang nagsusugo, hindi tao, Diyos. Ginagamit lang ang tao for confirmation. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Marahil kay Isaias, marami akong plano sa buhay, marami akong dapat gawin, marami akong dapat asikasuhin. Pero sabi ng Biblia, nung marinig niya yung tinig ng Diyos, sabi niya kagad, nandito ako. Suguin mo ako, Panginoon. Makaka-apekto to sa iyong desisyon. Salamat naman sa aking mga kamanggagawa sa kanilang pagsasabi na, Pastor, kung talagang kalooban ng Diyos, ako'y magpastor, ako'y gamitin bilang manggagawa ng Panginoon sa iglesyang ito. Bahala ang Panginoon. Salamat. Salamat. Alam ko, kinikilos kayo ng Diyos. Alam ko, pinapatnubayan kayo ng Panginoon. Kinukumbising kayo ng Panginoon. Anak, huwag ka na magmatigas. Magpagamit ka na. Amen. Hallelujah. So, paano pag si brother ninyo, si brother Jeff, tinalaga na yung sa ibang lugar? So, automatic, kailangan may mga kamanggagawa talaga dito. Ay, walang sagot. Grabe, tahimik. Parang wala akong naramdamang huminga sa inyo. Mamamatay ka niyan, mga kapatid. Sabihin sa katabi mo, hinga muna, hinga. Inhale. Exhale. Inhale. Nangangailangan ng Diyos ng gagamitin. Sa lugar lang muna ito. Amen. At kung makita talaga ng Diyos yung faithfulness mo, bagay ka para sa ibang lugar, ay Panginoon ang maganda. Hallelujah. Bagamat mahirap sa akin, sabi ko, ikaw na Lord ang bahala. Ibinibig ko na po sa iyo, bilang ikaw yung kapitan ng aming kaligtasan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi alam niyo mga kapatid, yung kabiguan ng buhay, nangyayari din po yan dahil sa hindi natin pagsunod sa Diyos. Pag-aralan niyo pang mabuti ha, sa taong ito, kapag sobrang daming bigat ng pagsubok, pag-aralan mo mabuti, baka hindi lang yung suffering. Baka konsekwensya ng hindi mo pagsunod sa tawag niya. Tingnan niya mabuti yan. Pag-aralan niya mabuti yan, mga kapatid. And then in Jesus' name, mark this word. Kapag dumating, yung talagang mabigat at sobrang sunod-sunod, baka hindi lang yung pagsubok. Baka talagang pinapaalala ka ng Panginoon. Kung hindi ka susunod, bibigat at bibigat yan. Naintindihan namin, year 2004, nung pagsunod ng aking tatay, naintindihan ko ngayon, na kung hindi kami sumunod, umalis sa Caloocan City, at pumunta ng Palawan para sa misyon, nakita ko yung panganib na pwedeng mangyari sa amin. At napipigilan ang tawag ng Diyos sa buhay ng aking tatay, maging sa buhay ko bilang manggagawa. Tingnan niyo yung daloy. Kung may pumigil sa amin, hindi lang namin pinigilan ang tawag ng Diyos. Pinigilan din namin ang mga taong dapat paglingkuran para sa Diyos. Kaya tingnan niyo yung damage. Kaya nga, ganun na lang yung parusa ng Diyos sa taong hindi sumusunod sa kanyang panawagan. Pero bagamat ang Diyos ay nagpaparusa at nagdidisiplina, mayaman pa rin sa habag at biyaya ang Panginoon. Kagaya ni Jonas, dinala pa rin sa Ninive para mangaral. Para magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, gamitin ko yung line ni Nanay Tia. Kaysa paluin ka ng Diyos, sumunod ka na lang. Na kung nararamdaman nyo mga kapatid yung habang tumatagal, from year 2021 up to now,
2026. At kung sa mga sunod pa, pansinin niyo mabuti, pa-level up tayo eh. Pasulong tayo. Pansin niyo ba? Mula sa ordinaryong manggagawa, simpleng naglingkod sa iglesyang 2021 hanggang 2023. 2023, nagsimula na magkaroon ng mga manggawa. Nag-enroll sa Bible School, mga kapatid. Nagkaroon ng kamanggagawa ang Dagmay Church. Para mag-expand lang talaga ang territory ng Dagmay Church. Pero hindi natin masabi ang kalooban ng Panginoon. Dahil pala doon, magsisimula ang plano ng Diyos. May isang kinuha sa atin at kukutin. Sa sundaling ko, babiyahin na yan sila. At meron pang susunod. Tignan niyo ba kapatid, nabuti mga kapatid? No? Naalala niyo ba, church? Hallelujah, thank you, Jesus. Naalala niyo ba, sinasabi ng iba dito, iba daw ang pulpit ng Dagmay? Narinig niyo na po ba sa Diyos ang papuri, hindi sa atin? Narinig niyo na po ba na sinabi nilang iba ang presensya ng Diyos sa Dagmay? So, ibig sabihin, hallelujah, ibig sabihin, hindi lang sila ang nakapansin. Alam ko mismong tayo, alam natin yun. Ibig sabihin na, hallelujah, nakita na natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Nararamdaman na natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Nasisilayan na natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa iglesyang ito. Kaya nung nagtawag ang Diyos, nung sinabi niya, sino yung gagamitin ko? Sino yung magpapahayag? Hallelujah! Tayo na ispatan ng Panginoon sa lugar na ito. Bilang ordinaryong simbahan, liblib na lugar, walang maipagmamalaki. Oh, wala ba kong mayas? Ayan. Hallelujah, thank you, Jesus. Kaya nga, pinatutunayan ng mensahe ngayong tanghalik ito, mga kapatid, yung mga pinagdaanan natin mula 2021 hanggang ngayon, nagsasabi ang Diyos, sino yung gagamitin ko? Dalangin ko sa Panginoon, buksan natin ang ating puso. Hallelujah. Tanggapin natin kung ano man ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Di ba year 2025, binilaga tayo ng Panginoon. Yung mag-asawa ay kinuha sa atin. Hindi ko alam, by year 2026, hindi ako magde-declare. Hindi naman to declaration. Pero di natin alam, by year 2026, ano yung plano ng Diyos sa iglesia ito. Pansinin din po ninyo, ang Japila, mga kapatid, ang dami nagbibigay ng abiso sa atin. Pastor, may magpapa-Bible study daw po doon. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid, lumalago yung teritoryo. At yung mga kaluluwa, mga kapatid, humihingi ng tulong sa klolo para maligtas. At sino yung gagamitin ng Diyos? Siyempre, mas malapit sa atin. Kaya sabi ko nga, one time, kakwentuhan kami Tatay Don at Nanay Tia. Sabi ko, sila Tatay Bernie, makakapaghatak pa to ng kaluluwa sa ligad. Sa totoo lang, mga kapatid. Meron nga kaming pupuntahan sunod na linggo. Kapitbahay nila Nanay Remalin. So pag yun, hindi natin masabi, pero pag yun pinuntahan natin, pwede mag-attract pa ng iba yun at, hallelujah, baka magtayo na naman ang simbahan sa ligad. Lumalawak ang ating teritoryo. Pinapalawak ko ba? Hindi. Pinapalawak ng Diyos. Available ang talagang iglesia nito. Kung ako masusunod, ayaw ko, mga kapatid, dahil meron akong trabaho. Meron tayong tungkulin sa iglesia nito. Kaunti ang ating resources, ang ating financial, konti lang, mga kapatid. Pero dahil yung kapitan ng ating kaligtasan, ang nagde-demand, ang nagre-request, lagi natin sinasabi, Panginoon, alipin mo lang kami, mangyari ang kalooban mo. Kung magtawag ang Diyos ng sumleader sa Japila, magbibigay ako. Kung makailangan ng manggagawa sa ligad, makailangan ng manggagawa sa kinigiban, magbibigay tayo dahil ang Diyos ng kapitan ng ating kaligtasan ang naghihingi sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Asahan mo na, kapatid,
Asahan nyo na po, hindi tayo paurong, pasulong tayo. Yes, padagdag tayo, pero asahan nyo, pabawas din tayo. Meron at meron talagang aalisin ang Diyos at ipapalit ang Diyos. Tinanggal nga ako sa bukana, may pinalit din sa akin. May alis ka dito, may ipapalit din ng Panginoon. Ganyan ang Diyos. Hindi niya sisirain, mga kapatid, yung ating momentum. Kailangan niya lang alisin pansamantala. Kailangan niya alisin or permanently man para sa kanyang kalooban. Pero magsusupply ang Diyos. Hindi niya hayaang pila yung kanyang gawain. Amen. Sino dito ang magsasabing, narito ako? Suguin mo ako. Nag-amen na si tatay Donay. Nagtanong lang ako. Nagsabi siya, hallelujah. Mga kapatid, huwag kayo matakot. Sabi ko kay Tate Renji nung nag-usap kami nung January 1, nung ako'y pumunta sa kanila, sabi ko sa kanya, purihin ang Diyos. Sabi ko sa kanya, Tay, pwede bang pagkatiwalaan mo ako bilang pastor mo? Alam niyo yun, di ba? Alam niyo Nanay Baling. Kung naniniwala kayo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Maging ako man din bilang pastor, hindi ko kayo pababayaan. Na magmukha kayong kahiya-hiya dyan sa labas at wala man lang kayong maisasabi sa mga taong magtatanong. So, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung ang Diyos nangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan, maging ang iglesia ding ito ay ginagarantiya po sa inyo, hindi kayo pababayaan. Na bago po kayo lumabas, uhubugin po natin kayo sa loob. Sabi ko nga, kung may tiwala ka talaga sa akin bilang pastor sa biyahe ng ating Panginoon, pagkatiwalaan mo ako. Hindi ko naman kayo agad bibiglain na, kailangan ng ito, ganyan na. Doon, bahala ka na. Hindi, aalalayan mo natin. Kung kinakailangan samahan, samahan mo na natin. Halimbawa, kung si Tatay Bernie, tawagin ng Panginoon sa mga ligad, di. Sabihin natin kay Bishop, Pastor, i-undergo natin ito ng training. Sige, Pastor Jerry, ikaw nang bahala. Aray ko po. I-endorso natin sa pamunuan, binalik din sa atin. Aray ko. Wala tayong magawa kung ano kalooban ng Diyos. Diba? Sabi ni Maria, ako'y alipin mo, Panginoon. Mangyari ang sasabihin mo sa akin. Abang kagaya ni Maria, pupunuin ka niya ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa taong lahat. At pinagpala rin naman na ikaw na anak ng Diyos. Hallelujah. To Jesus. Kung para mo kung dayo. Hallelujah. Kung dayo, sandayan na lang. Hallelujah. To God be all the glory. Hallelujah. Yan, ang pabisara rin si Nay Milda. Pagpamati ka mo, sabi na eh. Alright, Nay? Pikag silag. Ayaw mo silag ka. Hallelujah. Praise God. Hindi, ganyan lang tayo si Nanay Milda maglabing sa atin. Alam natin, nagbibiro lang yan. Tagal lang yan siya sabi, umalis, di ba nakakalis? Diba? Hindi, totoo lang. Oo. Pero hindi lang ako ang pumayag. Siyempre, lalo tigit ang Diyos, siyempre dito siya. Patigit sa lahat, elder natin to eh. Kumbaga sa haligi, patong to eh. Ito yung patong ng iglesia eh. Ay, patong. Ang tawag doon yung patong na rin, hamba pala. Kasi yung hamba sa ano. Sabing patong. Amen? Hallelujah. Nay, nawa, 2026. Ay, yung taon nito, magpatuloy ka pa yun. Hindi mo sure. Hindi, biro lang ako. Hindi, mamiss ko namin. Sorry, sir. Sige, may tayo magkwentuhan mga kapatid. Preaching mo tayo. Paalala ko sa inyo, nangangaral tayo, ha? hindi tayo nag-ano, ha? Wait lang. Kung nasiguya lang naman, pero hindi, mamiss ka namin.
Dahil alam ni Nanay Imelda yan, mahal na mahal namin yan. Kahit ganyan lang yan, mahal na mahal ko yung lola natin yan. Kaya nga nalulungkot tayo. Ako nagkita nalulungkot. Nagtatanong ko agad si Nay Imelda, ba't hindi nakasimba? Ako, yung kuwan mo ni Budoy. Sige lang, Budoy. Inaway daw ni Budoy. Nagtalo naman daw siya ni Budoy. Hallelujah. Nayak sila Mary Maling. Hindi ka nayak na eh. Nag-away din ka ni Budoy? Hallelujah. Naalala ko yung sabi ko kanina, mga kapatid. Malapit na akong tapos. Naalala ko yung sabi ko kanina, sabi ko, totoo naman, nag-iwan ng kagalakan sa iglesia yung pagkakaroon ng mga bagong kaluluwa dito sa church. Dati narinig ko lang yan. Narinig ko sa pangaro, sabi niya, alam niyo ba sa isang church kapag may soul winning at pagka may mga new convert, sabi niya, pastor, ay nagkakaroon ng revival ang church at nagkakaroon ng saya at galak ang simbahan. Nung narinig ko, sabi ko, oo nga, totoo siguro yun. Sabi ko, Lord, nawa, maranasan din namin yan. Na magkanta ka ng kagalakan. Kung tandaan niyo pa, mga kapatid, kailan talaga rumagasa ang kaluluwa dito? Nakaraang taon. Sabi ko nga sa ilang kapatiran, nakausap ko, mga kapatid. First time in the history ng Dagmay, nagkaroon ng 1 buwan straight, may nabaptize. Grabe ang kabutihan ng Diyos. Kaya nung iniisip ko nung mga nakaraan, sabi ko, siguro kailangan silang ilipat sa bayan. Marami na silang alam sa paglilingkod sa kailangan nila sa bayan. Nung naisip ko yun, sabi ko, grabe. Dati, alam to ng mga taga-Dagmay ito, ultra family na tigit. Iba yung mga nauna, Cervantes family. Basta yung mga nauna, alam to ng lahat. Hirap kaming mag-isip kung paano makakaakay ng kaluluwa. Amen? Alam nila to. Mismo ako bilang pastor, nagsabi mismo. Sabi ko, hanggang dito lang kaya tayo? Tayo na lang kaya maglilingkod dito sa lugar na to. Pero talagang mabuti ang Diyos. Wala akong masabi. Kung hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Yung hindi kayang isipin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Tingnan yung mga kalulawang bago. Rivera family. Ate Bernie, Nanay Mremat. Brother John, Sister Mary Shea. Brother June, Nanay Margie. Purihin ang Diyos. Napakabuti niya. So sabi ko nga, Lord, alam ko, patikim mo pa lang. Alam niyo mga kapatid, kung maririnig niyo yung sinasabi ng iba na kinikwenta sa akin, may ibang tao nagsasabi dyan sa labas, gusto ko na rin naman ng magsimba. Nahihiya lang ako sa kamag-anak. Gusto ko nang magsimba dyan sa inyo. Nahihiya lang ako sa sasabihin ng tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung talagang panahon na ibigay sa kanila ng Diyos at hindi pahintulutan ng Diyos, galawin sila ng kaaway, mga kapatid, raragasa yan. Naalala ko pa ang isang pangitayong sa iglesia ito, mga kapatid. Pumipila sa labas ng pintuan, mga kapatid, yung mga kaluluwa, kasama yung mga Baptist Church, mga kapatid. Totoo yan. Totoo yan, mga kapatid. Ilan ang Baptist dito ngayon? 2 pamilya. Susundan pa yan ng Panginoon. I believe sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Diyan pa sa tibeng. Ang Japila. Bakit? Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos. Iyon ang nag-attract ng kaluluwa dito, mga kapatid. Kaya mga kapatid, mula nung una kong makasama sa taong 2021, yung paglilingkod natin hindi nasayang, yung panalangin natin hindi nasayang, yung pangarap natin hindi nasayang, yung pagtitiis nyo hindi nasayang, yung pagsubok hindi nasayang, yung problema hindi nasayang.
Yung panalangin hindi nasayang. Ginawa ng Diyos ng paraan. Binigyan ng Diyos ng katuparan upang ang mga pagsubok, ang mga pagtitiis, ang mga sakripisyo ay magkaroon ng labis na galak, magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng katagumpayan sa iglesia ito. Sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Pasasalamat. Kaya mga kapatid, tingnan po ninyo doon sa kwento ni Isaias. Pagkatapos sabihin ni Isaias, ako'y makasalanan at nandito ako, suguin mo ako. Doon sa verse 9 ng Isaias, sabi niya, sabi ng Panginoon, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin na hindi kayo nakakakita. Ipinaunawa na sa kanya ng Panginoon yung kalagayan ng mga kaluluwa. Ipinakita na sa kanya ng Panginoon yung kalagayan ng mga taong hindi pa naglilingkod sa kanya. Kaya sabi niya sa verse 10, patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga pakinig at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at magsigaling. Yung purpose din pala ng kapangyarihan ng Diyos sa iglesia, yung kaluwalhatian ng Diyos sa isang iglesia ay maipakita sa atin ng Diyos yung kalagayan ng mga kaluluwang hindi pa naliligtas, yung kalagayan ng mga taong wala pang tunay na Diyos, yung kalagayan ng mga taong wala pang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ito sila, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita sapagkat sarado yung kanilang isipan, sarado yung kanilang puso. Pero Isaias, sinusugo kita para sa kanila. Patabain mo yung kanilang mga puso upang sila ay mga balik loob sa akin. And dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, sa iglesia itong mananatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ito ang magbibigay ng taba sa puso ng mga taong pumayat dahil walang aral na tinanggap, aral na walang tinanggap, aral na walang napakinggan, doktrinang hindi tinanggap, doktrinang hindi napakinggan. At ito ang magbibigay sa kanila, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang magbibigay sa kanila mga kapatid ng dahilan upang sila ay magbalik loob sa tunay na Diyos at sa tunay na pagsamba. Hallelujah! Kaya gaya ng akin pong naging sinabi nakarang linggo mga kapatid, ituloy natin ang prayer and fasting this year 2026. Ipagpatuloy natin ang evangelism sa taong 2026. Walang hihintong manalangin sa church sa taong 2026. Walang hihintong mangaral, walang hihintong mag-imbita, walang hihintong magsabi ng ebanghelyo ni Kristo sa labas sa taong 2026. Amen. Hallelujah. Available ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Come on, available po ba tayo? Hallelujah. Praise God. Nariyan ka ba kapag kinailangan ng Diyos ng manggagawa? Nariyan ka ba kapag kailangan ko ng katuwang? Nariyan ka ba kapag kailangan ko ng alalay? Ngayong taon na ito, mga kapatid, wala magpapadala sa takot, wala magpapadala sa alinlangan, wala magpapadala sa kahirapan, mga kapatid. Pinatunayan na ng Diyos sa atin, sundin mo lang ako, anak. Unahin mo lang ang aking kaharian, ang aking katwiran, ang lahat ng bagay, idadagdag ko sa iyo, isusunod ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Amen. Naway wala na tayong takot na magpagamit sa atin pong Panginoon. Wala tayong alinlangan magpagamit sa atin pong Panginoon, kundi buo ang ating loob at buo ang ating puso na maglilingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. That's the power of focus, mga kapatid. Maging tuon ka lang, maglaan ka lang ng atensyon sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Patuloy nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen?
Marami man nagbibigay ng distractions sa paligid. Maring pastor, pinanghinaan ako ng loob kasi tininingan na ako ng tao, sinabi ng tao sa akin, wala na akong mag-agawa. Sinabihan ako ng mga tao, pastor, na wala na akong mararating sa buhay. Sinabihan ako ng maraming tao, hanggang dyan ka na lang. But no, hindi yan tama. That's a deception. Yan ay pandaraya, mga kapatid. Actually, ano man ang sabihin ng tao, ano man ang taning ng tao, iba ang sinasabi ng Diyos at may magagawa lagi ang Diyos sa atin pong buhay. Ito na yung ultra family. Mga lalaki, lalatigit. Karanasan din nila. Ang sabihin, wala nang pag-asang magbago mga taong yan. Puro himas-rehas na lang yan. Laman na lang yan lagi ng barangay hall. Puro na yan yung record book ng record nilang magkakapatid dahil sa trouble. At alam ko, hindi kayo nakaisa sa panghuhusga ng tao. Amen? Pero tingnan nyo ang sarili nyo ngayon. May nagawa ba yung sinabi ng tao? Hello, church? May nagawa ba yung hangganan ng tao? Wala. May nagawa ba yung panghusga ng tao? Sabi lang nila yun. Pero hindi porket sinabi nila, sinabi niya na yan. Hindi porket yun ang ginawa nila, hindi porket yun ang sinabi nila, hindi porket yun yung conclusion nila, pinagtibay niya na. Hindi. Iba pa rin ang sinasabi ng Diyos. Focus. Amen. Pwede ba natin itaas ang ating kamay? Sabi natin mali, focus. Focus, hallelujah. There is a power of focusing on God, mga kapatid. Focus tayo this year. Maraming gagambala. Hindi mababawasan ang problema, church. That's the bad news. Pero ang good news, may power sa focus. And nandito ang kapangyarihan ng Diyos sa iglesyang ito, mga kapatid. Hallelujah! Nandito ang kaluwalhatian ng Diyos sa iglesyang ito. Mag-focus ka lang. Tingnan mo lang ang Panginoon. Magpatuloy ka lang. Manindigan ka lang. Mayroon kapangyarihan ibibigay sa iyo ang Panginoon. May gagawin ang Diyos. Higit pa sa ginagawa mo. Higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa ini-imagine mo. May power ang Diyos. Hallelujah. Pwede ba tayo tumayo?